Ayos lang naman sa akin kung pansamantala muna tayong makikitira sa bahay ng nanay mo. Sa totoo lang, mas makakatipid pa tayo dahil hindi na natin kailangang umupa ng sarili nating bahay. Nag-aalala talaga ako kay nanay mula nang matagpuan siyang walang malay dito sa bahay. Ako rin naman. Lalo na at aalis na naman ang ate mo papuntang Hong Kong para magtrabaho. Hindi rin kasi maaasahan ang bayaw ko. Ang lagi niyang dahilan, may mga anak daw siyang inaalagaan. Pero sa totoo lang, bihira naman niyang silipin si inay kahit magkatabi lang ang bahay nila. Nga eh. Biruin mo, kapitbahay pa ang nakakita sa kanya na walang malay. Ibig sabihin lang, wala talaga siyang pakialam. Ni hindi man lang niya magawang silipin kahit saglit si inay. Kailan nga pala tayo lilipat? Alam na ba nila na dito tayo titira? Sinay lang ang nakausap ko. Sabi niya, hintayin na lang muna nating makaalis ang ate. CJ, magliligpit na rin muna ako ng mga gamit natin. May mga tao talagang makakapal ang mukha at hindi marunong mahiya. Gusto lang palaging tumanggap pero walang alam na magbigay. Para silang lintang nakakapit hanggat may nasisipsip, hindi titigil. Hello, Miss Gwen. Magandang araw po sa inyo at sa lahat ng nakikinig ngayon. Tawagin niyo na lang po akong Joan. Ako po ay 30 taong gulang, may asawa at anak. Sa kasalukuyan, masaya kaming namumuhay ng aking pamilya kasama ang mabait kong biyanan. Ang ikukwento ko po ay tungkol sa aking bilas, kung paano siya naging sakit ng ulo at ugat ng problema sa aming pamilya ilang taon na ang nakalipas. Oh, bayaw! Napadalaw kayo. Kanina pa ba kayo rito? Kakarating lang namin. Galing kasi ako sa paghahatid sa mga bata. Kasama mo ba si John? Nasa loob siya kasama si inay. Nag-aayos ng mga gamit. Magtatagal ba kayo rito? Dito na kami titira ng asawa ko para may makasama si inay. Mahirap na kasing maulit ang nangyari dati na mag-isa lang siya. Alam ba ito ng ate mong si Virgie? Kami lang ni inay ang nag-usap. Dapat pinaalam mo pa rin sa ate mo. Hindi pwedeng basta na lang kayong lilipat dito. Hindi naman kami sa bahay niyo titira. Bakit kailangan ko pang magpaalam? Respeto lang bilang panganay ang hinihingi ko. Bahay ito ng mga magulang namin. Kaya kay inay lang kami nagpapaalam. At pumayag naman siya dahil alam niyang wala siyang ibang maaasahan dito habang nasa abroad ang ate. Ay, bayaw, may aasikasuhin pa ako sa loob. Mamaya na lang tayo magkwentuhan. Hindi pa man kami tuluyang nakakalipat, ramdam na namin na ayaw ng bilas ko sa ideyang titira kami sa bahay ng biyanan ko. Ayaw kasi niyang napupuna ang mga ginagawa niya. Hindi na rin kami nagtaka nang tumawag agad ang hipag ko kay nanay, malamang ay nakapagsumbong na agad ang bilas ko sa asawa niya. Ano raw ang sabi ni Ate Virgie? Tanong ko kay nanay. Tinanong niya kung totoo bang dito na kayo titira ng mag-asawa, sagot niya. Ano raw ang dahilan? Ipinaliwanag ko naman. Pero mukhang hindi niya nagustuhan na pumayag akong dito kayo tumira. Baka ang may ayaw talaga ay ang asawa niya. Ramdam ko ang bigat ng buntong hininga ni nanay. Malaki talaga ang impluwensya ni Philip sa kanya, dagdag pa niya. Kahit sino pa sa kanila, wala silang karapatang tumutol kung dito kayo titira. Bahay ko ito. Ako ang masusunod. Siguradong i-chat ako ni Ate Virgie, sabi ko. Huwag mo na lang sabayan ang init ng ulo niya para magkaintindihan kayo. Opo, Nay. Hindi naman ako katulad niya na laging galit. Unawain mo na lang. Hindi madali ang trabaho niya bilang EA sa ibang bansa. Siya naman ang may gusto niyan, kahit sinabihan na natin noon na mahirap ang malayo sa mga anak. Mahirap nga po para sa kanya, sagot ko. Pero bakit niya kinukonsinti ang katamaran ng asawa niya? Simula nang magpakasal sila, ni wala man lang permanenteng trabaho si Philip. Napailing si nanay. Napailing si nanay. Maraming beses ko na siyang sinabihan. Pero ayaw talagang magtrabaho. Kaya pakiusap ko sa'yo, iwasan mo na lang ang gulo. Opo, Nay. Hindi ko kayo bibigyan ng sakit ng ulo. Aminado rin si Enzo na naging rebelde siya noon at sakit ng ulo ng mga magulang niya. Madalas silang magtalo ng ama niya dahil sa mga padalos-dalos niyang desisyon. Pero nagbago ang lahat nang magkakilala kami at magpakasal. Kaya labis ang pasasalamat sa akin ni Nanay Ali.
Sayang lang at hindi ko na nakilala ang biyanan kong lalaki. Ayon sa kwento ni Enzo, istrikto raw ito pero mabait. Salamat nga pala, iha, at pumayag kayong dito muna tumira, sabi ni nanay. Kahit napalayo si Enzo sa trabaho niya. Napag-usapan na po namin. Lingguhan na lang po siyang uwi, sagot ko. Tahimik naman po dito at hindi na ako mainip dahil may makakausap na ako. Hindi na rin ako mangangapit bahay, dagdag ko. Nagagalit kasi si Virgie kapag nalalaman niyang may kinakausap akong kapitbahay. Bakit naman, tanong ko. Paano niya nalalaman? Lahat kasi ng kilos ko, isinusumbong ni Philip sa anak ko. Akala nila kung ano-anong sinasabi ko. Ayaw ni Virgie na may ibang taong may alam tungkol sa kanya. Hindi po ba naiisip ni Ate Virgie na naipon din ang lungkot ninyo? Akala niya lagi akong pinupuntahan ni Philip. Ang hindi niya alam, puro kayabangan lang ang asawa niya. Sana po'y hindi magkaproblema ang pagtira namin dito, sabi ko. Bakit mo naman nasabi yan? Halata po kasing ayaw ni Ate Virgie na nandito kami. Hayaan mo na siya, sagot ni nanay. Naiimpluwensyahan lang ng asawa niya. Siya na nga ang nagtatrabaho, siya pa ang sunod-sunuran. Baka ayaw lang niyang magkasira sila ng asawa niya, dagdag ko. Patay na patay kasi si ate kay Philip dahil gwapo raw. Gwapo, napangiti ako. Hanggang ngayon nga po iniisip ko kung paano siya nahulog sa ganoong lalaki. Minsan naiisip ko pang ang baka nagayuma siya. Naniniwala ka pala sa gayuma? Opo. Lumaki po ako sa probinsya. Marami na akong nasaksihang ganyan. Hindi ko na lang binanggit kay Nanay Ali na ang sarili kong ina ay naging biktima rin ng gayuma, kaya kami iniwan noon. Mula sa pagiging maalaga at masayahin, bigla siyang naging bugnutin. Hanggang sa nabalitaan na lang namin na may kinakatagpo na siyang iba at tuluyan na siyang sumama rito. Dinala pa namin siya sa albularyo pero huli na raw. Wala na raw magagawa. Isang linggo na kaming nakatira sa bahay ng biyanan ko nang dumalaw si Kuya Philip. May hinihingi siyang pabor kay Nanay Ali, kung maaari raw ay bantayan muna ang mga anak niya dahil may pupuntahan siya at kinabukasan pa uwi. Nandyan naman si John, sabi ni Nanay. Baka pwedeng pakiusapan siyang tumulong sa pagbabantay ng mga bata. Saan ka ba pupunta? May reunion kasi kami ng mga kaklase ko noong high school. Overnight daw sa isang resort, sagot niya. Alam ba ni Virgie ang lakad mo? Opo. Isang linggo na po akong nagsabi. Sabi nga niya, iwan ko na lang daw sa inyo ang mga bata. Sige, sabi ni Nanay. Ako na lang ang bahala sa mga apo ko. Paalis ka na ba? Nakabihis ka na kasi. Opo, Nay. Paalis na rin po ako. Nasa loob lang ng bahay ang mga bata, nanonood ng si. Mag-ingat ka, bilin ni Nanay. Salamat po, sagot niya bago umalis. May oras pa talaga siyang magliwaliw habang ang asawa niya ay nagpapakahirap sa ibang bansa. Saan po pupunta si Kuya Philip? Tanong ko kay Nanay nang makasalubong ko siya. Ay naku, iha. Para kang pusa, hindi ko na malayan ang lapit mo, biro niya. Pasensya na po, Nay. Nagtanong lang po ako kung saan siya pupunta. Ang aga niyang umalis. May reunion daw at bukas pa ang balik, sagot niya. Ipinagbilin po ba niya sa inyo ang mga bata? Ganun na nga. Kung gusto niyo po, ako na lang ang magbabantay sa kanila para hindi na kayo mapagod, alok ko. Baka mahirapan po kayong pakisamahan ang mga apo ninyo. Bakit naman? Medyo matitigas po kasi ang ulo nila. Hindi basta sumusunod. Sige, sabi ni Nanay. Susunduin ko na lang sila at dito muna sila sa bahay. Kilala naman ako ng mga bata dahil matagal na nila akong nakikita. Ngunit napansin kong pailalim akong tiningnan ng panganay ni na Kuya Philip, parang sinusuri ako. Kahit ngumiti ako, hindi siya ngumiti pabalik. Hindi rin sila marunong magmano o bumati. Ilang sandali lang, pumasok na agad silang tatlo sa kwarto nang walang paalam. Pasensya ka na kay Sam, sabi ni Nanay. Ganyan talaga ang ugali niya. Nakuha sa ama. Ilang taon na po si Sam, tanong ko. 12 na, sagot niya. Yung sumunod, 7. Yung bunso naman, 5 taon. Kung ganun po, 2 taon pa lang ang bunso nung mag-abroad si Ate Virgie, sabi ko. 5 taon na rin po kasi siyang wala. Tugon ni Nanay. Grabe ang iyak niya noon nang umalis.
Wala pa man akong anak noon, ramdam ko na ang sakit ng isang inang mahiwalay sa mga anak. Sana po hindi mangyari sa akin yon, sabi ko. Huwag kang matakot, sabi ni nanay. Masipag ang asawa mo. Hindi kanya pababayaan. Wala na po akong mahihiling pa kay Enzo, sagot ko. Salamat sa'yo, iha, sabi niya. Binago mo ang anak ko. Nawala ang pagiging barumbado niya. Sayang lang at ang ate naman niya ang nagbago. Mahirap daw talagang makialam dahil wala raw ibang pinakikinggan si Virgie, kundi ang asawa niya. Kita ko ang lungkot sa mukha ni Nanay Ali. Sino bang ina ang gugustuhing mapahamak ang anak? Nang mapatingin ako sa pintuan ng kwarto, nakita kong bahagyang nakaawang ito at nakasilip si Sam. Lalapit sana ako para isara, pero nagkibit balikat na lang ako at pinabayaan. Kinabukasan, ako na ang nagboluntaryong pumunta sa palengke. Ayaw kasi ng magkakapatid na maiwan akong mag-isa sa bahay para magbantay sa kanila. Pagdating ko, nadatnan ko na roon ang kotse ng bilas ko. Abala siya sa paglilinis ng sasakyan at mumiti nang makita ako. Galing ka na pala sa palengke, sabi niya. Sagot ko. Maaga akong umalis para hindi abutan ng init. Ay ako kasi kahit anong oras pwede. May sasakyan naman kami, dagdag niya. Mabuti nga kayo, nakapagpundar na ng sasakyan. Malaking tulong yan. Malaki naman ang sahod ni Bayaw, bakit hindi pa kayo kumuha, tanong ko. Hindi kasi priority ang sasakyan, sagot niya. May pinag-ipunan kami. Pwede namang pagsabayin, pilit niya. Madali lang naman ang hulugan. Sa amin nga, 2 taon na lang tapos na. 3 pa ang pinag-aaral namin, lahat nasa private school. Plano rin po namin yan, sagot ko. Pero hindi muna ngayon. Siguro bahay ang inuuna ninyo, sabi niya. Maganda rin yan. Kasi hindi naman tama na nakikitira pa kayo kay Nanay Ali. Kaya lang naman kami nandito, paliwanag ko. Dahil walang kasama si nanay. Nag-aalala si Enzo na baka maulit yung nangyari dati. Huwag kang mag-alala, sagot niya. Hindi na yon maulit. Nandito naman ako at binabantayan ko siya. Okay lang naman po kay inay na nandito kami, dagdag ko. Tuwang-tuwa pa nga po siya. Ang problema kasi, sabi niya. Ayaw ni Virgie na nandyan kayo. Bakit naman po, tanong ko. Hindi ko rin alam, sagot niya. Baka ang iniisip niya, may asawa na si Enzo, kaya dapat bumukod na kayo. Sana po maintindihan niya na wala nang ibang magmamalasakit kay nanay kundi kami, sagot ko. Dapat nga po magpasalamat pa siya. Nandito nga ako, depensa niya. Nabanggit po ni inay, sabi ko. Na kahit magkatabi lang ang bahay ninyo, hindi niyo man lang siya binibisita. Naku, hindi yon totoo, mariin niyang sagot. Tuwing naghahatid ako ng mga bata sa eskwelahan, sinisilip ko siya. Siya lang ang wala kaya hindi niya alam. O sige, dagdag niya. Maiwan na kita. Aayusin ko pa ang pinamili mo. Sige po, sagot ko. Bigla tuloy nasira ang maayos naming pag-uusap. Harap-harapan niyang ipinahayag na ayaw niya kaming tumira roon. Pakiramdam ko, may itinatago siyang ayaw naming malaman. Pinakalma ko na lang ang sarili ko at hindi muna ipinakita ang inis na nararamdaman ko. Isang gabi, narinig kong may kausap sa cellphone si Nanay Ali sa veranda. Pakiramdam ko si Ate Virgie ang kausap niya dahil halatang may pagtatalo. Hinintay ko munang matapos ang tawag bago ako lumapit. Hay nako, ang batang to, sabi ni Nanay. Mabuti pang huwag na lang siyang tumawag kung aawayin lang ako. Nay, si Ate Virgie po ba ang kausap niyo? Tanong ko. Sagot niya. Nagsumbong pala si Sam. Galit na galit siya sa akin. Ano po ang isinumbong ni Sam? Pinag-uusapan daw natin siya. Naalala ko tuloy na nakita kong ang nakasilip si Sam noon habang nag-uusap kami. Bata pa lang, marunong na magsumbong, sabi ko. Ganyan talaga ang batang iyon, sagot ni Nanay. Kaya minsan ayoko silang nandito sa bahay. Nay, huwag niyo pong masamain, maingat kong sabi. Pero sa tingin ko hindi pinapangaralan ni Kuya Philip ang mga anak niya. Kapag sinasaway ko sila, dagdag ko. Ako pa ang nagmumukhang masama. Tama ka, sabi ni Nanay. Simula nang dumating kayo, gumaan kahit papaano ang buhay ko. Kaya po kami nandito, sagot ko. Para may makasama kayo. Pero sa tuwing tumatawag si Virgie, wika niya.
Lagi niya akong inaaway dahil sa sumbong ng asawa at mga anak niya. Parang hindi niya ako nanay. Malaki po talaga ang impluwensya ng asawa niya, sagot ko. Kaya hayaan na lang po natin sila. Mula nang lumipat kami roon, kami na ng asawa ko ang gumagastos sa bahay. Sinabi na lang namin kay Nanay Ali na ipunin na lang ang pensyon niya para sa gamot. Nung una ay ayaw niya, pero kalaunan pumayag din. Akala ng bilas ko, si Nanay Ali ang gumagastos sa bahay. Kaya isang araw, habang nasa garden ako, muling nagpasaring si Kuya Philip. Malaki na siguro ang ipon ninyo, ano? Sapat lang naman, sagot ko. Kami kasi walang naipon, sabi niya. Puro palabas ang pera. At least, sagot ko. Hindi kami nangungutang sa iba. Hindi naman kami makapal ang mukha, sagot niya. Hindi katulad ninyo. Parang may laman ang sinasabi niya, kaya diretsahan kong tinanong. Diretsuhin mo na ako. Hindi ba kayo marunong mahiya, bigla niyang sabi. Lumapit kayo rito para makalibre. Libre na kayo sa lahat dito. Akalain mo, sagot ko. Na si Nanay Ali ang gumagastos. Mula nang lumipat kami rito, kami na ang nagbabayad ng lahat. Hindi ba? Gulat niyang tanong. Maliit lang ang pensyon ni Inay, dagdag ko. Huwag mo kaming itulad sa'yo na umaasa lang sa asawa. Wala kang pakialam, sagot niya. Kung ganon, balik ko. Wala ka ring pakialam sa pagtira namin dito. Si Virgie kasi ang may ayaw, sabi niya. Sinulsulan mo raw ang asawa mo. Natural, sagot ko. Nagtatanong siya. Imbes na isipin mo ang asawa mo sa abroad, sigaw niya. Dinadagdagan mo pa ang alalahanin niya. Huwag mo akong talikuran, babala niya. Ayaw kong mag-aksaya ng oras sa lalaking puro yabang, sagot ko bago pumasok sa bahay. Pumasok na lang ako sa loob ng bahay. Gusto ko sanang isumbong kay Enzo ang nangyari, pero minabuti kong sarilinin muna. Ayoko namang ako pa ang maging dahilan ng away nilang magkapatid. Kung iniisip ko ang kapakanan ng pamilya, kabaligtaran naman ang ginagawa ng bilas ko. Mismong araw ring iyon, nagsumbong siya sa asawa niya. Tumawag si Ate Virgie kay Nanay Ali, galit na galit at inuutos na paalisin kami sa bahay. Kung hindi raw, titigil na siya sa pagpapadala. Tumigil ka, Virgie, mariing sagot ni Nanay. Wala kang karapatang utusan ako. Ano bang pinapadala mo, dugtong pa niya. Mula nang magtrabaho ka riyan, wala akong natatanggap. Ako pa ang pinalalabas mong sinungaling. Tanungin mo ang asawa mo kung saan napupunta ang pera, sabi ni Nanay. At huwag mo na akong tatawagan kung pagsasalitaan mo lang ako ng ganyan. Nay, pasensya na po, sabi ko. Kung dahil sa akin. Wala kang kasalanan, putol niya. Sinagot mo lang ang mayabang na iyon. Kaya pala ganoon na lang makautos si Virgie, akala niya, nakukuha ni Nanay ang mga padala niya. Kailangan daw niyang kausapin si Philip. Nakita ko pong umalis silang mag-aama kanina, sabi ko. Talagang luwag ang lalaking iyon. Tumakas na naman, sagot ni Nanay. Alam niyang kakausapin ko siya. Sigurado raw na sa mga magulang niya pupunta si Philip at doon magpapalipas ng ilang araw. Hindi ko akalaing ganoon kalala ang ugali ng bilas ko. Totoo nga, kapag nakasama mo na ang isang tao, saka mo lubos na makikilala. Pakiusap, iha, sabi ni Nanay. Huwag mo na lang munang banggitin kay Enzo ang nangyari. Huwag po kayong mag-alala, sagot ko. Wala po akong balak magsumbong. Ayoko ring lumaki pa ang gulo. Mas mabuti pa nga raw ako mag-isip kumpara kay Philip, mabilis magsumbong tapos tatakas. Hindi porke umalis siya, sabi ko. Makakatakas na siya sa ginawa niya. Inamin ni Nanay na naawa siya kay Virgie. Umiiyak raw ito kanina, pagod na pagod at kulang sa tulog. Dapat po si Kuya Philip ang sisihin niya, sabi ko. Pero ipinagtatanggol pa rin niya. Bulag na talaga siya sa pagmamahal, sagot ni Nanay. Nakakaawa po, dagdag ko. Hindi na niya napapansin na naliligaw na ng landas ang mga anak niya. Magpapahinga muna ako, sabi ni Nanay. Sumisikip ang dibdib ko. Nay, gusto niyo po bang dalhin ko kayo sa ospital? Huwag na, sagot niya. Pahinga lang ang kailangan ko. Binantayan ko na lang siya sa kwarto hanggang makatulog. Pero hindi ako mapakali. Gusto kong makausap si Kuya Philip. Paglabas ko ng bahay, nadatnan ko siyang may kausap sa cellphone. Nang makita niya ako, agad siyang nagpaalam sa kausap.
May kailangan ka, tanong niya. Sumama ang pakiramdam ni inay, sabi ko. Dahil sa pagsagot-sagot ni Sam sa lola niya. Bata lang yon, sagot niya. Sana hindi na lang pinansin. Akala mo hindi ko alam na tinuturuan mong maging bastos ang mga anak mo, sigaw ko. Huwag mo akong pagbintangan, balik niya. Kayo ang pumapatol sa bata. Kami pa ang masama, sagot ko. Dahil sa maling tinuturo mo, nagkasagutan ang mag-ina. Hindi ko na problema yon, malamig niyang sagot. Nasa tamang pag-iisip ka pa ba? Galit kong tanong. Pwede ba, John? Iritado niyang sabi. Pagod ako. Wow, sagot ko. Saan ka napagod? Buong buhay mo, hindi ka naghahanap buhay. Palamunin ka ng asawa mo, dagdag ko. Pati pamilya mo, nakikinabang sa pinaghirapan ni Ate Virgie. Tumahimik ka, banta niya. Lahat ng sasabihin mo, isusumbong ko kay Virgie. Di magsumbong ka, sagot ko. Wala akong pakialam. Ibang klase ka, sabi niya. Saan ka ba napulot ni Enzo? Palengkera pala ako, sagot ko. Sige, sasabihin ko yan kay Enzo. Bigla siyang natahimik. Natatakot ka, tanong ko. Isa pa yan sa ugali mo, duwag ka. Kung ayaw ng mga anak mo sa lola nila, ayos lang, dagdag ko. May magiging apo pa naman siya. Ano nang ibig mong sabihin? Buntis ako, sagot ko. Binati niya ako, pero walang sinseridad. Tahimik na lang akong tumalikod at pumasok sa bahay. Nang balikan ko ang biyanan ko, mahimbing pa rin ang tulog niya. Sa mga sumunod na araw, kapansin-pansin ang lungkot ni Nanay Ali. Ramdam kong dinadala pa rin niya sa dibdib ang naging pagtatalo nila ng anak niya. Kahit magkasama kami sa veranda, hindi na kami pinapansin ng mag-aama. Minsan pa nga, parang sinasadya nilang iparamdam na mas pinipili nilang makasama ang kabilang pamilya. Madalas din silang magparinig. Huwag niyo na lang po silang pansinin, sabi ko kay nanay. Darating din ang araw na aanihin nila ang ugaling itinuturo nila sa mga bata. Masakit para sa akin bilang lola, sagot niya. Hindi na nila ako nirerespeto. Kung ang tinuturing lang nilang pamilya ay ang sa tatay nila, sabi ko. Wala na po tayong magagawa. Nga, buntong hininga ni nanay. Iyan ang sinasabi ko noon kay Virgie. Kapag wala ang ina sa paggabay, nagkakaganyan ang mga anak. Totoo po, sagot ko. Minsan nawawala ng saysay ang paghahanap buhay kung napapabayaan naman ang mga anak. Mabuti ka pa, sabi niya. Malawak ang pag-iisip mo. Marami lang po akong natutunan sa tatay ko, sagot ko. Sa tuwing binabanggit mo ang tatay mo, wika ni nanay. Ramdam ko ang respeto at pagmamahal mo. Siguro mabuti siyang ama. Opo, sagot ko. Buong buhay niya kaming inalagaan matapos silang maghiwalay ni inay. Kaya pala, sabi niya. Hindi na kita kailangang gabayan pa. Kailangan ko pa rin po, sagot ko. Lalo na ngayon at buntis ako. Huwag kang mag-alala, sabi niya. Aalalayan kita hanggang manganak ka. Para na rin akong nagkaroon ng pangalawang ina kay Nanay Ali. Kaya masakit sa akin tuwing nakikita ko siyang umiiyak. Hindi man lang naisip ng bilas ko kung gaano sila kaswerte sa biyanan nila. Ilang araw ding wala ang mag-aama. Napansin ko dahil wala ang sasakyan nila at madalas akong nasa labas para magpaaraw. Excited din ako dahil paparating na ang kotse na binili naming mag-asawa. Inayos pa ni Nanay Ali ang gilid ng bahay, inalis ang mga lumang gamit para hindi maging sagabal. Hindi ka ba papasok? Tanong niya. Mainit na ang araw. Maya-maya po, sagot ko. Wala pa rin pala ang mag-aama, sabi niya. Ilang araw na ba silang wala? Pang-apat na araw na po, sagot ko. Baka may okasyon sa pamilya ni Kuya Philip. Naimbitahan ka na ba nila kahit minsan? Tanong ko. Maliban noong kasal nila, sagot niya. Wala na. Kami po, lagi kayong kasama sa mga okasyon, sabi ko. Parte na po kayo ng pamilya namin. Ngumiti siya. Kapag dumating na ang sasakyan, sabi ko. Gusto kong sumama kayo kina Kuya Jonathan. Sige, sagot niya. Saktong 5 araw, dumating na rin ang kotse namin. Dumiretso kami sa simbahan para ipabless at kumain sa labas bilang munting selebrasyon. Pag-uwi namin, wala pa ring tao sa kabilang bahay. Mga kapitbahay pa ang unang bumati at ramdam ang saya nila para sa amin. Hawak mo ang tiyan mo, sabi ni Enzo.
Okay ka lang? Medyo naninigas lang, sagot ko. Ayos lang ako. Pang-5 araw na ring wala ang mag-aama. Hindi rin sila nagpapaalam tuwing umaalis. Tumatanda pa urong ang bayaw ko, sabi ni Enzo. At sa asal ng mga bata, wala talagang matututunan sa kanya. Kawawa rin po ang mga bata, sabi ko. Dadali nila yan hanggang paglaki. Anihin nila yan, sagot niya. Sa pang-6 na araw, may isang kotse ang huminto sa tapat ng gate. Akala ko ay may bisita kaya lumabas ako para silipin, pero laking gulat ko nang makita kong bumaba si Kuya Philip kasama ang mga anak niya. Kahit nakita nila akong nakatayo sa labas, ni hindi man lang sila tumingin sa akin. Diretso lang silang pumasok sa bahay nila. Nagtaka man ako, nagkibit balikat na lang at bumalik sa loob. Nagkataon namang mag-isa lang ako noon dahil nasa palengke sina Enzo at Nanay Ali. Makalipas ang 1 oras, dumating na rin ang mag-ina. Ako mismo ang nagbukas ng gate. Habang isinasara ko ito, biglang lumabas ang mag-aama mula sa bahay nila. Kita sa mga mukha nila ang pagkamangha at kuryosidad habang nakatitig sa bagong sasakyan namin. Hindi na lang namin sila pinansin. Kinagabihan, nasa labas si Enzo at naninigarilyo nang lapitan siya ni Kuya Philip. Kanino yan? Hinira mo lang ba? Tanong niya. Buti pumayag na overnight dito. Bago pa ang plaka ah. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Enzo. Binili namin yan. Talaga? Saan naman kayo kumuha ng pera? May nakakatawa ba? Sagot ni Enzo. Kung ayaw mong maniwala, tanungin mo si Brent. Siya ang ahente namin. Bakit nga pala kayo bumili? Akala ko hindi pa yan ang priority ninyo. Nagbabago ang priority, sagot ni Enzo. Nga pala, nasaan ang sasakyan ninyo ni Virgie? Nasa bahay ng mga magulang ko, sagot niya. Kumusta na si Ate Virgie? Tanong ni Enzo. Hindi pa kami nagkakausap. Hindi mo man lang siya kinukumusta, sagot ni Philip. Baka kapag hihingi ka na lang ng pera saka mo siya maalala. Lagi naman niyang kausap ang mga bata, sagot ni Enzo. Iba pa rin kapag ikaw ang kumumusta. Sige, sabi ni Philip. Mamaya tatawagan ko siya. Ibang klase ka rin, sagot ni Enzo. Kung hindi pa kita sinabihan, hindi mo pa maiisip. Alam mo ba kung gaano kahirap ang buhay ng busy, dagdag niya. Dapat ikaw ang nandoon, hindi si ate. Siya ang nagdesisyon, sagot ni Philip. Ayaw niyang maliit ang sahod dito. Dapat ikaw ang nagtatrabaho, mariing sabi ni Enzo. O pareho kayo. Walang magbabantay sa mga bata, depensa niya. Dati namang nag-alok si inay, sagot ni Enzo. Ayaw mo lang talagang magtrabaho. Wala akong pakialam sa opinyon mo, sagot ni Philip. Basta nagkakaintindihan kami ni Virgie. Kapag natauhan ang kapatid ko, babala ni Enzo. Siguradong sa kangkungan ka pupulutin. Pwede ba? Sagot ni Philip. Huwag mo kaming pakialaman. Bakit ka lumapit? Balik ni Enzo. Ngayon alam mo na, layuan mo kami. Mga bata lang yon, sagot ni Philip. Pinapalaki niyo lang. Dahil nagmana sa'yo, sagot ni Enzo. Ayaw ko nang makipagtalo. Bago tuluyang umalis si Philip, sinulyapan pa niya ang kotse. Kitang-kita ang inggit sa mga mata niya. 1 linggo na mula nang makauwi ang mag-aama, pero wala pa rin ang sasakyan nila. Hindi rin pumapasok sa eskwelahan ang mga bata, bagay na labis na ikinabahala ni Nanay Ali. Gusto sana niyang tanungin si Kuya Philip pero pinigilan ko siya. Wag na po, sabi ko. Baka kayo na naman ang mapasama. Ang mahal ng tuition ng mga apo ko, sagot niya. Tapos hindi niya pa pinapapasok. May tatay naman po sila, sagot ko. Siguro alam niya ang ginagawa niya. Habang nag-uusap kami, may tumunog na cellphone. Sa inyo po yata yan, sabi ko. Pagtingin niya sa screen, napabuntong hininga si nanay. Si Virgie, sabi niya bago sagutin ang tawag. Matagal ang naging pag-uusap ng mag-ina. Sa tono ng boses ni Ate Virgie, halatang galit na naman siya. Minsan naiisip ko, parang laging galit si Virgie kapag tumatawag. Marahil dala na rin ang hirap ng buhay bilang iya sa ibang bansa. Nang matapos ang tawag, tinanong ko si nanay. Ano po ang nangyari? Matagal na palang hindi bayad ang tuition ng mga apo ko, sagot niya. Hindi sila nakapag-exam noong nakaraan. Hindi lang yon, dagdag niya. Nabangga rin pala ang sasakyan nila.
Huwag niyo pong sabihin, sabi ko. Nasa inyo sinisisi ni Ate Virgie ang lahat. Ganyan nga, sagot niya. Dahil sa sumbong ni Philip, humihingi siya ng tulong sa atin. Ibang klase talaga si Kuya Philip, sabi ko. Ginawa pa tayong panangga. Mas inuna raw natin ang pagbili ng kotse kaysa tumulong, sabi ni nanay. Kaya galit na galit siya. Sinabi ko nga po na umuwi na lang siya para makita ang sitwasyon, dagdag niya. Pero marami raw siyang utang sa amo. Kung may maitutulong po kami, sabi ko. Sabihin lang po ninyo. Hindi ko na ipinahalata na sumama ang pakiramdam ko sa mga narinig ko. Mula nang lumipat kami roon, tila nawala ang katahimikan ng buhay ko. Kinabukasan, kinausap ni nanay si Kuya Philip tungkol sa mga bata. Biglang lumiwanag ang mukha ng bilas ko. Sabi ko na nga ba, sabi niya. Hindi ninyo kami matitiis. Gagawin ko ito alang-alang sa mga apo ko, sagot ni nanay. Kakausapin ko ang principal ng public school dito. Public school, gulat na tanong ni Philip. Hindi sanay doon ang mga anak ko. Mas gugustuhin mo bang huminto muna sila, sagot ni nanay. Akala ko babayaran nyo na lang ang balanse, sagot niya. Maliit lang ang pensyon ko, paliwanag ni nanay. Sapat lang yan sa gamot ko. Pasensya na po, sabi ni Philip. Pero ayokong ilipat sa public school ang mga anak ko. At mas gugustuhin mo bang tumigil sila, balik ni nanay. Baka pwedeng si Enzo muna ang magbayad, sabi niya. Buntis pa si John. Wala kang pakialam doon, mariing sagot ni nanay. Si John ang bumili ng sasakyan. Wala kang karapatang manghingi. Pamangkin naman nila ang mga anak ko, giit niya. Sumusobra ka na, sagot ni nanay. Kung ayaw mo sa alok ko, bahala ka. Wala na akong ibang malalapitan pag susumamo niya. Bakit hindi ka lumapit sa pamilya mo? Tanong ni nanay. Sa ginhawa, kasama mo sila. Sa hirap wala. Nakatungo na lang si Kuya Philip habang pinapagalitan. Sa huli, wala siyang nagawa kundi ilipat ang mga anak sa ibang eskwelahan. Si Nanay Ali na rin ang nagbibigay ng baon. Doon lamang muling pinansin ng mga bata ang kanilang lola. Bigla ring nagbago ang pakikitungo ng bilas ko sa amin, naging mabait, pero ramdam kong hindi iyon bukal. At tama nga ang kutob ko. Isang araw, lumapit sa akin ang bilas ko. Bayaw, sabi niya, day off mo ba bukas? May lakad ka ba? Wala naman, sagot ni Enzo. Magpapahinga lang ako sa bahay. Bakit? Maihihingin sana akong pabor, sabi niya. Ano yon? Tanong ni Enzo. Birthday kasi ng pamangkin ko bukas, paliwanag niya. Imbitado ang mga anak ko. Mahirap kung mamamasahe pa kami, 3 pa sila at malayo ang bahay. Baka pwede naming hiramin ang sasakyan ninyo. Pasensya ka na, bayaw, sagot ni Enzo. Hindi ako pwedeng basta magpahiram. Hindi naman sa akin yan. Sigurado akong papayag si Joan, pilit niya. Tatanungin ko siya, sagot ni Enzo. Pero huwag kang umasa. Madamot pala ang asawa mo, sabi ng bilas. Ano nang sinabi mo? Tanong ni Enzo. Parang kotse lang pinagdadamot pa. Madamot ka rin naman, balik ni Enzo. Dati nga, hindi ka nagbabayad ng sasakyan ninyo. Umalis ka na, dagdag niya. Baka kung ano pa ang magawa ko sa'yo. Sa mga sumunod na araw, madalas akong tanghali ng magising. Hindi rin ako agad nakakatulog sa gabi kaya hindi ko na maasikaso si Enzo bago siya pumasok sa trabaho. Mabuti na lang at maunawain siya. Isang umaga, bumangon ako para magtimpla ng gatas nang marinig kong may kausap sa telepono si Nanay Ali. Nang marinig ko ang pangalan ko, napahinto ako. Mukhang si Ate Virgie na naman ang kausap niya. Wala ka nang ipinagkaiba sa asawa mo, galit nitong sabi. Pareho kayong makapal ang mukha. Gusto niyo lagi kayong pinagbibigyan. Pagod na akong intindihin ka, dagdag pa niya. Lahat ng sumbong ng asawa mo, pinaniniwalaan mo. Hindi na kita sasagutin pagtatapos niya. Nang araw na iyon, umalis si Nanay Ali para bisitahin ang kaibigan niya. Inayan niya akong sumama, pero tumanggi ako dahil tinatamad akong lumabas ng bahay. Nasa sala ako at nanonood ng TV nang pumasok si Sam. Hinahanap niya ang lola niya. Nang sabihin kong wala, tumingin siya sa tiyan ko at biglang nagsalita. Sana patay ang anak mo paglabas, sabi niya. Biglang nagpanting ang tenga ko.
Tumayo ako at sa gulat niya ay tumakbo palabas si Sam. Kahit hirap akong maglakad, sinundan ko siya hanggang sa bahay nila. Anong klaseng ama ka? Sigaw ko kay Kuya Philip. Tinuruan mo ang anak mo ng ganyan? Ano nang sinasabi mo? Sagot niya. At hindi ka pwedeng pumasok dito. Sana tinuruan mo rin ang anak mo ng tamang asal, sagot ko. Hoy Sam, sigaw niya sa bata. Alam mo bang pera ni Joan ang pambayad sa service ninyo sa eskwelahan? Huwag kang sumigaw, sigaw niya sa akin. Tinatakot mo ang anak ko. Wala akong pakialam, sagot ko. Buwisit kayong mag-ama. Mula ngayon, dagdag ko. Wala na kayong mahihitang tulong sa amin. Bawiin mo ang sinabi mo, sigaw niya. Hindi buwisit ang anak ko, ikaw. Hindi ko babawiin, sagot ko. Ubos na ang pasensya ko. Subukan ulit ng anak mo, babala ko. Siguradong pagsisisihan niya. Baliw ka na, sigaw niya. Tara, Sam, sabi niya sa bata. Huwag kang matakot sa bruhang iyan. Isusumbong natin siya sa nanay mo. Hindi nagtagal, dumating na si Nanay Ali at nadatnan niya akong namimilipit sa sakit ng tiyan. Gusto niya sana akong dalhin agad sa ospital, pero tumanggi ako dahil makalipas ang ilang sandali ay humupa rin ang sakit. Hindi pa rin siya mapalagay kaya pinilit niya akong magpatingin sa doktor. Sinabi ko na lang na may check-up naman ako kinabukasan. Ikinuwento ko rin sa kanya ang dahilan kung bakit biglang sumama ang pakiramdam ko. Sa tindi ng galit ni nanay, agad niyang pinuntahan si Kuya Philip sa bahay nito. Nasaan si Sam? Mariing tanong niya. Nasa kwarto po niya, sagot ni Philip. Umiiyak dahil sa ginawa ni Joan. Siya pa ngayon ang may ganang umiyak, galit na sabi ni nanay. Matapos ang sinabi niya sa tita niya. Ang manugang niyo po ang problema, balik ni Philip. Bata ang pinatulan niya. Kung may matinong asal ang anak mo, sagot ni nanay. Hindi siya sasagot ng ganoon. Sinabihan pa raw ni Joan na buwisit ang anak ko, dagdag ni Philip. At maniniwala ako sayo, sagot ni nanay. Dahil sa ginawa ng anak mo, tumigil na si Joan sa pagtulong. Ibig sabihin, wala nang tutulong sa mga anak ko, tanong niya. Kung may mangyari sa kanila habang naglalakad papasok at pauwi ng eskwelahan, banta ni Philip. Kayo ang mananagot kay Virgie. Bilib na talaga ako sa kapal ng mukha mo, sagot ni nanay. Napaka-insensitive mo. Hindi mo ba alam, dagdag niya, na namimilipit sa sakit ng tiyan si Joan? Ipagdasal mo na lang, babala ni nanay, na walang mangyaring masama sa kanya. Natahimik si Kuya Philip. Halatang natakot siya sa posibleng mangyari sa akin at sa magiging reaksyon ng asawa ko. Kinagabihan, muling sumakit ang tiyan ko at hindi na ako nakakain. Pagdating ni Enzo, agad nila akong dinala sa ospital. Binigyan ako ng gamot at kinabukasan ay pinayagan na ring makauwi. Narinig mo ang doktor, sabi ni Enzo. Bawal ka munang magpagod. Akala ko mawawala na ang baby natin, dagdag niya, nanginginig ang boses. Ibig sabihin, sabi ko. Talagang para sa atin ang batang ito. Bigla niyang iminungkahi na baka mas mabuti raw kung umalis na lang kami roon. Paano si inay, tanong ko. Isama natin siya, sagot niya. Kung hindi ninyo po kayang paalisin si Kuya Philip, sabi niya kay nanay. Kami na lang ang lalayo. Hindi ko kayang iwan ang bahay na ito, sagot ni nanay. Nandito lahat ng alaala ng tatay ninyo. Hindi naman po habang buhay, sagot ni Enzo. Pag-iisipan ko, sabi ni nanay. Ilang araw lang, bumuti rin ang pakiramdam ko, pero hindi pa rin ako pinapayagang lumabas. Isang araw, narinig ko ang ingay sa sala. Paglabas ko, nakita kong sinisigawan ni Sam ang lola niya. Bago pa ako makalapit, itinulak ni Sam si Nanay Ali. Nawalan siya ng balanse at bumagsak. Natulala ang bata, habang si Kuya Philip ay naroon lang at hindi man lang umawat. Nang malapitan ko si nanay, wala na siyang malay. Wala na ang mag-ama. Humingi ako ng tulong sa mga kapitbahay at agad naming dinala si Nanay Ali sa ospital. Tinawagan ko rin si Enzo. Wala pa rin siyang malay, sabi ko. Pero sabi ng doktor, stable na raw siya. Magpapakskan tayo, sabi ni Enzo. Kailangan siguraduhin. Ano bang nangyari? Tanong ni Enzo sa akin habang nasa ospital kami. Nakita kong sinisigawan ni Sam ang lola niya, sagot ko. Bago pa ako makalapit, itinulak niya si inay. Pagkatapos, bigla na lang nawala ang mag-ama.
Sa mga kapitbahay na lang ako humingi ng tulong. Hindi ko yon palalampasin, galit na sabi ni Enzo. Enzo, kumalma ka muna, pakiusap ko. Baka ikaw pa ang mabaliktad. Walang ibang dapat sisihin, kundi ang bayaw ko at ang maling pagpapalaki niya, mariing sagot niya. Hayaan na lang natin ang karma ang maningil, sabi ko. Dahil kailangan ko ring uminom ng gamot, nauna na akong umuwi ng bahay. Pagdating ko, sinulyapan ko ang kabilang bahay, saradong-sarado, pero alam kong nasa loob lang ang mag-ama. Pagkatapos kong uminom ng gamot, sinimulan ko na ang plano ko. Kailangang matapos ko ang orasyon bago pa umuwi sina Nanay at Enzo. Gamit lamang ang kandila at litrato, isinagawa ko ang kulam na magpaparusa sa bilas ko. Natutunan ko iyon sa aking lola, ang ina ng aking ama. Naalala ko ang sinabi niya noon, gagamitin ko lamang ang kaalamang ito laban sa mga masasamang tao at sa mga kailangang turuan ng leksyon. Salamat po, Lola Caridad, bulong ko. Pangako, ngayon lang at hindi ko na ito ulitin. Hanggang makauwi si nanay mula sa ospital, hindi pa rin nagpakita ang mag-ama. Nalaman namin na nagalit pala si Sam dahil wala na raw tutulong sa kanila. Ayaw daw niyang maglakad papunta at pauwi ng eskwelahan. Kung ano-ano na raw ang sinasabi ng bata. Hindi rin inakala ng biyanan ko na itutulak siya ng sarili niyang apo. Hindi na napigilan ni Enzo ang sarili niyang puntahan ang bahay ng bayaw niya. Ngunit ang nadatnan niya ay hindi niya inaasahan. Pagbukas pa lang ng pinto, sinalubong na siya ng matapang at kakaibang amoy. Walang sumasagot sa tawag niya. Kuya Philip, nasaan kayo? Sigaw niya. Huwag mo akong pagtaguan. Alam kong nandyan ka. Enzo, nandito ako sa kwarto, mahina nitong sagot. Kanina pa ako tumatawag, sabi ni Enzo. Bakit hindi ka lumalabas? Paglapit niya, nakita niya ang kalagayan ng bayaw niya. Kuya Philip, anong nangyari sa'yo? Hindi ko alam, sagot nito. Kahapon pa masama ang pakiramdam ko. Walang tigil ang pagsusuka ko. Lahat ng kinakain ko, lasang kalawang, dagdag niya. Ngayon, may mga pantal na ang balat ko. Sobrang kati. Nasaan ang mga bata? Tanong ni Enzo. Nasa kapatid ko, sagot niya. Pinakuha ko sila habang nasa ospital kayo. Yan ang resulta ng pagpapalaki mo, mariing sabi ni Enzo. Karma na yan. Tulungan mo ako, pakiusap ni Philip. Dalhin mo ako sa ospital. Bakit hindi ka humingi ng tulong sa pamilya mo? Tanong ni Enzo. Ayaw nila, sagot niya. Nandidiri sila sa akin. Pagkatapos ng mga ginawa mo, sagot ni Enzo. Sa amin ka pahihingi ng tulong. Bahala kang mabulok dyan, dagdag niya sabay talikod. Bayaw, huwag kang umalis, sigaw ni Philip. Para ang awa. Ngunit tila bingi si Enzo sa pagmamakaawa nito. Pagbalik ni Enzo sa bahay, ikinuwento niya kay Nanay Ali ang kalagayan ni Kuya Philip. Tahimik lang ako at hindi nagbigay ng opinyon. Kahit sa kabila ng lahat, halatang nag-aalala pa rin si Nanay para sa anak niya. Hindi mo dapat siya iniwan doon, sabi ni Nanay kay Enzo. Dalhin mo na siya sa ospital. May pamilya naman siya, sagot ni Enzo. Hayaan na natin silang umako. Anak, pakiusap ni Nanay. Ako na ang humihiling. Dalhin mo na siya sa ospital. Mukhang malala na ang lagay niya. Napabuntong hininga si Enzo. Sige po, sagot niya. Pero kapag hindi pa rin siya nagbago, hindi ko na siya ituturing na bayaw. Binalikan ni Enzo si Kuya Philip at dinala ito sa ospital. Agad naman silang inasikaso. Medyo nailang pa si Enzo dahil nakilala siya ng ilang nurse, doon din kasi namin dinala si Nanay Ali noon. Matapos ang pagsusuri, binigyan lamang si Kuya Philip ng gamot at pamahid. Pinayuhan din siyang iwasan muna ang malalansang pagkain. Nagtaka si Enzo. Sa itsura at reklamo ng bayaw niya, pakiramdam niya ay malala na ang sakit. Pero ayon sa mga doktor, wala raw itong seryosong karamdaman. Ano nang sabi ng doktor? Tanong ni Kuya Philip. Mamamatay na ba ako? Pinapauwi na tayo, sagot ni Enzo. Hindi raw malala. Ha? Ibig sabihin, wala lang pala, gulat niyang tanong. Doktor sila, sagot ni Enzo. Mas alam nila. Salamat, bayaw, sabi ni Philip. Sa pagdadala mo sa akin. Ginawa ko lang ito dahil kay inay, malamig na sagot ni Enzo. Sa kanya ka magpasalamat. Pag-uwi, humingi ka rin ng tawad, dagdag niya.
Hindi lang pasasalamat ang kailangan. Habang pauwi, palaisipan pa rin kay Enzo ang naging resulta ng pagsusuri. Parang may mali, hindi tugma ang nararamdaman ng bayaw niya sa sinabi ng mga doktor. Pagdating sa bahay, inalalayan pa niya si Kuya Philip hanggang sa makapasok sa kwarto nito. Bumalik si Enzo sa amin at ikinuwento kay nanay ang lahat, pati ang kanyang pagdududa. Kakaiba nga, sabi ni nanay. Nasaan na si Philip? Pinapahinga ko na po, sagot ni Enzo. Mamaya po ay dadalhin ko siya sa pamilya niya. Doon siya mas maalagaan. Baka kailangan din niyang magpatingin sa albularyo, sabi ni nanay. Hindi malabong may gumawa ng masama sa kanya. Kung ganon, sagot ni Enzo. Baka may alam si John. Yung lola niya raw ay may kaalaman sa ganito. Kung kaya, sabi ni nanay, kausapin mo ang asawa mo. Huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Nang makaalis ang mag-ina, saka lang ako lumabas mula sa kusina. Gusto ko ring makita ang bilas ko, pero alam kong hindi ako papayagan ni Enzo dahil sa kalagayan ko. Nakaramdam ako ng kaunting konsensya. Baka nasobrahan ako. Hoy, anong nangyari sa'yo? Gulat na tanong ni Nanay Ali nang makita niya si Kuya Philip. Nay, mahina nitong sagot. Hindi ko alam. Pakiramdam ko mamamatay na ako. Ayaw kong makita ako ng mga anak ko sa ganitong kalagayan, dagdag niya. Maawa kayo, wag niyo akong dalhin sa kanila. Wala kasing mag-aalaga sa'yo roon, sagot ni Nanay. Mas mabuti kung sa inyo ka muna. Nakikiusap ako, umiiyak na sabi niya. Siguradong pandidirihan lang nila ako. May nakaalitan ka bang nagbanta sa buhay mo? Tanong ni Nanay. Marami, sagot niya. Pero hindi ko na maalala kung sino. Posibleng nakukulam ka, seryosong sabi ni Nanay. Kaya hindi makita ng doktor ang sakit mo. Kaya pala, nanginginig na sagot niya. Habang iniinom ko ang gamot, mas lumalala. Ganon nga raw, sagot ni Nanay. Kapag kulam, sa paningin ng doktor wala kang sakit. Tulungan niyo ako, Nay, pagsusumamo niya. Ayaw ko pang mamatay. Kailangan ako ng mga anak ko. Maghahanap tayo ng albularyo, sabi ni Nanay. Pero mag-iingat tayo. Maraming pekeng manggagamot. Oras ang kalaban natin, dagdag niya. Baka may alam si Joan, mungkahi ni Enzo. May kaalaman daw ang lola niya noon. Kung ganon, sabi ni Nanay. Kausapin mo ang asawa mo. Umalis sina Nanay at Enzo. Naiwan si Kuya Philip balisa at takot. Baka hindi ako tulungan ni Joan, sabi niya. Sa laki ng kasalanan ko sa kanya. Hindi, sagot ni Nanay. Mabuti siyang tao. Salamat po, sabi ni Philip. Patawarin niyo ako sa mga kasalanan ko. Pinapatawad na kita, sagot ni Nanay. Sana magbago ka na alang-alang sa mga anak mo at kay Virgie. Pangako, sabi niya. Magbabago na ako. Hindi nagtagal, tinawag ako ni Enzo. Sinabi niyang siguradong kinukulam ang bayaw niya at baka raw may alam akong makakatulong. Hindi ako agad nakapagsalita. Tahimik lang akong nakatingin sa kanya. Alam kong galit ka, sabi niya. Pero emergency ito. May alam ako, sagot ko sa wakas. Pero hindi ko maaaring ipakita ang proseso bilang respeto sa lola ko. Sige, sabi ni Enzo. Iwan kita sandali. Ngayon na, sabi ko. Habang may lakas pa ako. Kung hindi mo kaya, alok niya. Ako na lang. Hindi, sagot ko. Kaya ko pa. Nang mag-isa na ako sa kwarto, kinuha ko ang litrato at kandilang ginamit ko noon. Natutunan ko rin sa lola ko na bawat sumpa ay may katapat na lunas. Naisip ko, baka mapunta ang karma sa anak ko kung hindi ko ito bawiin. Ayokong mangyari iyon. Muli akong umusal ng orasyon sa pagkakataong ito para bawiin ang karamdaman na ibinigay ko sa bilas ko. Habang nakapikit, parang naririnig ko pa ang mga hiyaw ni Kuya Philip. Alam kong hirap na siya. May 1 buwan na ang lumipas mula nang mangyari ang lahat. Sa ngayon, may trabaho na ang bilas ko at pansamantala muna niyang iniwan ang mga anak sa pangangalaga ng kanyang mga magulang. Malaki ang naging epekto ng mga nangyari sa kanya. Nagsilbi itong aral upang magbago siya. Ganon din sa akin, isang paalala na minsan, kahit gaano tayo nasaktan, hindi tama ang magpadaig sa galit. Dahil ang pagganti ay hindi kailanman nagdudulot ng kapayapaan.
Mas pinili kong magpatawad at maging mabuti para magkaroon ng tahimik na pamumuhay. Maraming salamat po, Miss Gwen, sa pagbigay sa akin ng pagkakataong maibahagi ang aking kwento. Sana po ay may napulot na aral ang inyong mga tagapakinig.